Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ipapatawag ni Don Julio si Olga para sabihin na simula umano ngayon ay si Ramon na ang hahawak ng kanilang mga deals at magpapatakbo ng negosyo. Umalma naman itong si Olga dahil siya umano ang humahawak ng mga transaksyon at mas kabisado niya ito, ngunit galit na sinigawan siya ng kanyang papa na yun ang kanyang desisyon at huwag siyang pangungunahan. Samantala, lumarga na nga sina Tanggol kasama ang buong tropa para mandukot sa bawat sulok at iskinita ng Quiapo hanggang sa pumwesto sila sa gilid ng simbahan. At dahil sa mga postura nila ay hindi ito mapagkakamalang mga mandurukot. Hanggang sa makakita nga sila ng prospect na mukhang yayamanin at sinabi nga na mukhang nakabingwit sila ng malaking isda. Gagawa naman sila ng paraan para madukutan si Supremo at gaya ng modus ay guguluhin nila ito habang si Tanggol ay dudukutan naman ito. Tagumpay nga silang nakuha ang pitaka, ngunit nang buksan nila ay wala itong laman. Kung kaya't ang isda ay naging bato pa. Sakto rin na naroon si Mokang at makikita niya sina Tanggol at ang tropa. Dahil kilalang kilala na ni Mokang sina Tanggol ay pagsasabihan niya ito. Ang hindi alam ni Tanggol na ang taong dinukutan nila ay kapamilya pala ni Mokang. Kaya naman dito na magsisimula ang kwento at mas maaakyong kaganapan sa pagdating ni Supremo sa lugar ng Quiapo. Na di kalaunan ay magiging parte na ng buhay ni Tanggol at siyang magpapadama kay Tanggol ng pagmamahal ng isang tunay na ama. Kaya marami pa tayong dapat abangan dito lang sa FPJ's Batang Quiapo.